Magandang araw na muli mga boss. Ang problema nitong sasakyan, kapag tumatakbo na siya, kumakabig siya pa kanan. Ang diskarte diyan mga boss, i-jack nyo, tapos ikutin nyo yung gulong gaya ng ginawa ko. Kung napansin nyo, di ba? Oh, hirap siyang umikot eh. Kahit dalawang kamay na nga yung pantulak ko, hirap pa rin siya eh. Kaya ang mangyayari talaga niyan, dahil naninigit yung gulong dito sa kanan, pag tatakbo ka, dahan-dahan talagang kakabig yan pa kanan. Pero pag sumobra na siya sa paninikit, pag bitaw mo ng manibela mo, kakanang kagad yan. O kaya ang mangyayari pag nagpreno ka naman, biglang kakabig yan pa kanan or mag-iinit na itong rim. Kaya bago tuluyang lumala yung problema na yan, kailangan mabuksan nyo itong brake caliper. Tingnan nyo, pipihitin ko itong rotor niya. Diba, hirap talaga siyang ikutin. Kaya i-check ko itong brake caliper niya. Meron niyang 2 bolt na number 14 dito sa brake caliper nyo. Tatanggalin niyo yan mga boss. Gamit itong socket wrench sa number 14 o kaya box wrench, pwede nyo rin gamitin. Pag naluwagan nyo na yung 2 bolt, pwede nyo na ngayon tanggalin itong brake caliper. Kaya lang, talagang sadyang matigas tanggalin. Kaya gagamit ako dyan ng flat screw para ipantutulak ko dito sa brake caliper. At pag naiangat nyo na, pwede na siyang bunutin ngayon. Di ba? Tapos pwede mo nang tanggalin itong brake pad niya dito sa rotor. Di ba? Pag tanggal na yan mga boss, pihitin mo yung rotor disc mo. Dahil okay yung ikot niya, walang problema sa bearing. Ipa-start mo yun itong makina, dito ka na mag-focus sa brake caliper mo. Pwedeng marumi na itong brake caliper mo dito sa loob, kaya itong piston mo, stack up na siya. Kaya ang gagawin mo dyan, ipapump mo yung brake pedal para lumabas itong piston. Nakita nyo naman, di ba? Dahan-dahan lumalabas yung piston. Yan yung pinakamabilis na paraan para hindi kayo mahirapan sa pagtanggal nitong piston dito sa loob ng caliper. At kung sa palagay mo matatanggal na itong piston or lumabas na siya, kumuha ka ngayon ng vice grip, ipiti mo itong brake hose mo para itong brake fluid niya hindi tuloy-tuloy tumapon, at gumamit ka ng socket wrench or box wrench sa number 12 para matanggal mo itong brake hose dito sa caliper. At pag natanggal mo na yan, ituktok mo lang ng kaunti itong brake caliper mo para yung piston dito sa loob bumitaw na siya at malaglag. Ayan, tanggal na, di ba? Kung makikita nyo itong piston niya, hindi naman siya masyadong kinalawang ng husto. Bagamat meron siyang kaunting kalawang, dito naman ako mag-check ngayon sa loob ng brake caliper mo, sa housing ng piston. Tatanggalin ko muna itong 2 piston boot. Ito yung isa, tapos ito naman yung pangalawa. Silipin naman natin ngayon yung loob. Kung makikita nyo yung loob, may mga namuong kalawang dun sa gilid, di ba? Ayan, gagawin ko lang dyan mga boss. Gagamit lang ako dyan ng pinong liha para itong kalawang niya is matanggal. Pero ang una kong gagawin yan, siyempre, linisan ko muna itong piston. Huwag nyong lilihahin yung piston mga boss, gamitan nyo lang siya ng magaspang na basahan. Ayan, yung ginagamit ko na may sabon. Pati itong piston boot niya, linisan nyo rin. Kasi ang gagawin ko dito mga boss, hindi ko yan papalitan ng pyesa. Hindi naman nagka-damage itong pyesa niya. Pangalawa, original pa ito. At higit sa lahat, kinalawang lang naman yung lagayan ng piston seal. Kaya ang nangyari, nanikit itong brake niya. Ayan yung piston seal, yung ginamitan ko ng flat screw, tinanggal ko yung piston seal niya. Itong kabila, tatanggalin ko rin. Sisikwatin nyo lang yung piston seal niyan. Alalay lang para hindi magkaroon ng damage itong piston seal niya. At kung makikita nyo yung lagayan ng piston seal, kinalawang na. Kaya itong piston seal nyo, dahan-dahan siyang dumidikit dito sa piston hanggang sa kumapit na siya ng husto at naging dahilan kaya hirap kumikot yung gulong. Kaya una kong gagawin dyan, maingat kong lilinisan itong piston seal niya para matanggal ko yung kalawang at dumi na kumapit dito sa piston seal. Pag okay na, dito naman ako sa piston. Gagamit ako dyan ng pinong liha. Yung paglalagyan ko ng piston seal, ipapasok ko doon yung liha, tsaka ako ngayon lilihahin yung loob. Malaking bagay na bago mo ilagay yung piston seal, dapat malinis yan. Para pag nilagay mo na yung piston seal mo at malinis yan, hindi ka mahihirapang maglagay ng piston. Sa paglinis yan mga boss, sasamahan mo lang naman ng kaunting tiyaga. Nasa bandang huli, ikaw din naman ang makikinabang. Di ba? Nakita mo naman, di ba? Malinis siya. Ang susunod na diskarte mo dyan mga boss, bago mo ilagay itong piston seal niya, hugasan mo muna siya ng fluid para makasigurado ka lang na wala na talaga siyang humalong tubig pa. At kung sa palagay mo okay na, kunin mo ngayon yung piston seal mo, babasain mo rin yan ng brake fluid. At kung meron kang grasa para sa piston seal, pwede mo siyang pahiran mga boss. Ayan kasi pinahiran ko yan Hindi ko na naipakita sa inyo. At dahil okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong piston seal niya dito sa loob ng brake caliper mo. Siguraduhin mo lang maayos yung pagkakalapat mo ng mga piston seal pag nilagay mo yan. Huwag yung tiradang bara-bara kasi pwedeng mapulit yan or maputol kapag nilagay mo yung piston mo na wala yan sa align.
Kaya napaka-importante na maganda yung pagkakalapat mo dyan sa piston seal. Dito naman tayo sa piston at saka dito sa piston boot. Basain mo rin yan ng brake fluid. Tapos ilagay mo na itong piston boot mo dito sa piston. Dahil ang diskarte naman dyan, sabay mong ilalagay itong piston at saka itong piston boot mo dito sa brake caliper. Dahil dito sa brake caliper mo, may guide yan na pagpapasukan mo ng piston boot mo para kusa na siyang mag-lock pag nilagay mo itong piston mo dito sa brake caliper. Ayan, kung papansin mo yung tinuro ko, di ba? May gatla doon. If isushoot mo ngayon itong piston boot mo, yung gilid niya. O, dahan-dahanin mo lang. Pag ramdam mo na pantay na yung piston boot mo, o yan, pantay na, di ba? Tsaka mo ngayon itulak pababa itong piston. Mapapansin mo naman yung piston boot mo magpapantay siya Tsaka mo ngayon dahan-dahan idiin ang kamay mo. Malambot lang yan kasi malinis yan Tingnan mo, lambot ko lang tinulak. Dapat ganoon, malinis kayo maggawa para sigurado pag kinabit nyo yung piston nyo, hindi nyo papaluin, hindi kailangan, kahit i-press, hindi kailangan nun. Basta't malinis lang yung pagkakagawa nyo mga boss, tandaan nyo, ididiin nyo lang yan, daliri lang gagamitin nyo, may kakabit nyo yung piston dito sa brake caliper na hindi kayo mahihirapan. O, tignan nyo ito, pangalawang gagawin ko. Diba, na-shoot nyo na itong piston boot nyo sa gatla nya. O, pag lumapat na siya na ganyan mga boss, pwede nyo na ngayon itulak pababa itong piston nyo, ha? O, pag pumantay na yung piston boot, pantay na, di ba? O, dahan-dahan nyo ngayon itulak itong piston. Pag naramdaman nyo na, isentro nyo na. Pwede nyo na siyang itulak pababa. Basta tatandaan nyo lang, dadahan-dahanin nyo lang sa pagtulak para hindi kayo gumagamit ng malakas na pesa at hindi kayo mapagod. Pasasaan din ba't mapapasagot mo rin yan? O, di ba? Huwag ka lang maiinis. Ganun talaga sa trabaho. Tingnan mo, nung napasagot mo, di ba? Pasok siya. Nakabaon pa. At pag okay na, pwede mo nang ilagay itong brake caliper mo dito sa brake hose. Meron niyang banjo bolt mga boss Sa pagitan ng hose, meron niyang dalawang flat washer mga boss. Huwag niyong kalimutang ilagay. At pag okay na, nailagay niyo na, higpitan niyo na siya na ngayon ng maayos. Tapos tanggalin nyo na rin yung vice grip na pinang-ipit nyo dito sa brake hose. At bago nyo ilagay itong brake pad nya, linisan nyo muna ng brake cleaner itong rotor disc. Sayang naman kasi nabuksan nyo na rin lang itong brake nyo o linisan nyo na itong rotor disc nya. At bago nyo ilagay pati itong brake pad nya o linisan nyo na rin. Mas maganda kasi yung pag binuo nyo yan, malinis para wala na kayong babalikan pa. Sa pagkabit naman ng brake pad mga boss, marami na ako na ituro sa inyo yan ng mga video na ipakita ko sa inyo kung paano magkabit ng brake pad. Madali lang naman yan. O di ba pasok na? Dahil kung ano itsura ng brake pad nyo, yung paglalagyan nyo, ganun din. Bali, isasalpak nyo na lang siya. O di ba? At pag okay na yung pagkakalapat, pwede mo nang ilagay itong brake caliper mo. Siguraduhin mo lang maayos yung pagkakalapat din ng brake caliper. Tapos pwede mo nang ilagay yung dalawang bolt niya na number 14. Gagamit ka dyan ng socket wrench sa number 14. Kung wala ka naman, pwede kang gumamit ng box wrench kung anong available meron ka. Basta same ng sukat. Sa paghigpit naman mga boss, siyempre yung tamang higpit lang kasi kakalasin mo pa rin yan pag nagpalit ka ng brake pad. At dahil magbi-bleed ka, kailangan mo na makakasama. Siya yung magpapump ng brake pedal mo. After a seconds, papatigil mo, nakadiin siya sa brake pedal, ikaw naman mag-release ka ng brake fluid dito sa bleeder niya. Ulitin mo lang yun hanggang sa maging buo na yung fluid na lalabas at maging normal na yung taas ng brake pedal mo. At saka mo ngayon punasan itong brake caliper. O pihitin natin ngayon itong rotor kung naninikit pa. O di ba nakita nyo? Freewheeling na siya ngayon. Simpleng problema. Pero maaari kayong gumastos ng malaki kung wala kayong alam o wala kayong idea. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana meron kayong natutunan. At kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Yun naman ay kung hindi labag sa kalooban nyo. Pero kung labag sa kalooban nyo, mas mabuting manood na lang kayo. Maraming salamat.